Hi guys! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay tungkol po sa account ko na nagkakaroon ng intellectual property. So nung nag-notify sa akin si Meta guys na yun nga nagkaroon ng intellectual property yung account ko, na binasa ko yung kung ano talagang ibig sabihin yun. Yun pala guys, napakabigat na kaso nito. Yun pala yung mga video ko na in-upload ko na hindi naman sa akin. So yun nga, napakabigat ng kaso nito guys. So, yung binasa ko ito pa lang ibig sabihin ng intellectual property. Yan, ito pa ang ibig sabihin. Tapos meron sa baba, in fact, repeated violations of intellectual property can get your page deleted. So, pwedeng burahin yung page natin forever. Syempre, kasama na rin dito yung mga advertising or yung mga kinita natin. Once na na-delete yung page natin guys, dahil nga sa kaso natin, pati yung kinita natin hindi na makukuha kasi nga delete na nga lahat ng pages natin. So, nung nabasa ko ito, nawalan akong gana, para akong may sakit, para akong nilagnat, na nanghina yung loob ko, na wala akong ganang kumain. Yun yung pakiramdam ko talaga guys. Once na magkaroon kayo ng intellectual property, talagang maranasan ko na guys, parang wala akong ganang kumain, na mabulima ako. Kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. So, yun nga guys, para mas maniwala kayo nagka-intellectual property ako, pakita ko pa sa iyo pa yung mga katibayan. Ayan. Tingnan mo yung sa taas, policy issue. Ayan, profile ko. Limited original content, unoriginal content, and intellectual property. So, tinanggal sa akin yung in-stream ads, subscriptions, stars, at saka yung reels overly ads. So, ang naiwan sa akin yung branded content tagging lang. Para mas maniwala kayo na nagka-intellectual talaga ako, ayan. Ayan, El Mundo 23B, ayan. Unoriginal content, puro talaga pangalan ko guys, grabe. Tatlo yung kaso sa akin, yung limited, unoriginal, at saka yung intellectual property po. Ngayon guys, nanghihina talaga ako sa loob. Siyempre, iniisip ko ano pa talaga ang gawin ko. Nakikita ko naman dito, ayan, nakita ko na request another review. So, ibig sabihin nito, i-request na another review natin. Pero, i-delete ko muna yung mga video ko guys na hindi sa akin bago natin i-request. So, dinelete ko yung mga hindi sa akin video. Ayan nga, yung pagkatapos dinelete ko na, kasama na yung sa Reels sa lahat na yun, dinelete ko na yung hindi sa akin. So, pagkatapos, ni-request another review ko. So, paalala lang po guys bago tayo pumunta doon sa report a problem, i-click muna natin ang request another review. Kasi kapag unahan natin ang report a problem at hindi tayo nag-request another review, wala tayong access doon. Hindi tayo makapagpadala sa kanila ng sulat. Wala tayong access. Di ba? I-try nyo po. Huwag nyo i-click yung request another review tapos dumiretso kayo doon sa report a problem. Wala kayong access. Hindi yung masisend. Kailangan yung pindutin nyo muna ang request another review. Okay. Pagkatapos na request another review, punta tayo sa report a problem. Yan, punta tayo. Tapos, i-click natin ang continue to report a problem. Tapos, i-click natin ang include. Ayan. Dito guys, dahil page nga ang ginamit ko, page ang i-click ko. Pero pag profile account nyo ang gagamitin nyo So, page ang ginamit ko, page ang i-click ko. Okay. Pagkatapos dito guys, i-describe natin. So, magmamakaawa tayo guys. Tayo ang magmamakaawa. Tayo ang mag-a-adjust kasi kasalanan naman talaga natin Huwag na nating ipaglaban na alam naman natin na hindi natin sariling video yun, di ba? So, i-delete na natin guys at saka mag-sorry tayo. Magmamakaawa tayo. So, dear Facebook team, good day Facebook team, I wrote to you because I broke the law by continuing to upload a video that does not belong to me. I sincerely apologize to you that I will not do it again. I am guilty of violating your policy and my Facebook page is having limited originality of content, unoriginal content, and intellectual property. I hope you give me another chance to work properly, and I repented of my sin. Kindly review again in the status of my account, and I hope reactivate my Reels overly ads, in-stream ads, subscriptions, and stars.
I hope you give me another chance to correct my mistake. I hope you understand. Thank you very much Facebook team and God bless. So ito po yung send natin guys at gawin din natin itong kumbaga screen photo, screenshot natin para mas mapansin talaga ni Meta, mapansin agad yung pinadala nating sulat. So ito na siya guys, ayan, napansin nyo. Pagkatapos, i-click natin yung sa taas, yung arrow. After 3 days, tag-monetize sa akin si Meta. Yan, tingnan ko dun sa policy issue. Ayan, ito na nga nangyari guys, oh. Binalik sa akin yung subscriptions, tapos yung stars. Pero yung in-stream ads at saka yung Reels overlay ads, hindi pa na ibalik. So, ibig sabihin, meron pa akong mga video na hindi sa akin, na hindi ko pa nabura. So, ang ginawa ko, simula nung nag-start ako mag-vlog, 2022, kinalkal ko lahat ng mga video ko, chinecheck ko lahat yan. Binura ko yung mga hindi sa akin, kahit yung mga music na hindi naman sa akin, na binura ko na. Pagkatapos i-delete ko yung mga video na hindi sa akin, hindi mo na ako nagpadala ng sulat kay Meta. Iniisip ko kasi na bukas na lang ako mag-notify kay Facebook or magpadala ng sulat. Kasi parang ayaw ko kasi naisipin na kukulita na sila. Kaya pagdating ng hapon, chinek ko ulit yung policy issue. Ganito na siya nangyari guys, oh. Ayan, oh. Binalik na sa akin yung in-stream ads. So, nagiging 4 na siya. Ang problema, yung Reels overlay ads ang naiwan. So, ibig sabihin, meron pa talaga akong video doon sa Reels overlay ads na hindi ko mabura-bura. Ano kaya? Meron kasi ang kwento kasi nito guys, yung Reels overlay ads, bakit siya naiwan? Kasi meron akong video na last year pa, July 10, 2023. Itong video, nag-trending ito siya sa loob lamang isang linggo. Pagka-trending nito, nag-notify sa akin si Facebook na ito ay copyright. So, binura ko na siya guys. So, wala nang problema, binura ko na. Naging hayahin na yung buhay ko noon. Nung last year pa, July 10, 2023. Sa Reels ko to in-upload. Anong nangyari, pagka monetize ko sa Reels, na-monetize kasi ako sa Reels guys, bago lang, doon na naungkat, doon na binuklat na yung video ko dati na dinilit ko, nag-spam, bumalik siya, nasilip ni Meta. Kaya, heto yung video, Reels, Elmondo 23B, July 10, 2023. Heto po siya guys, dinilit ko na to pero nakikita pa rin, ibig sabihin, parang hindi maayos yung pag-delete ko, pumasok siya sa spam. Ayan. Kahit chinik ko nga to sa account ko guys, o kahit dito sa kabilang account ko, Elmondo 23 TV subscribers, wala na rin siya, naka-delete na, pero bakit nakikita pa rin siya? Di ba? Yun nga ang mahirap guys, kaya isa din to kung bakit nagkakaroon ng intellectual property yung account ko. Napakahirap guys. Napakahirap. Then, yun nga, ang gagawin natin ngayon guys ay mag-request another review tayo. Ayan. Punta naman tayo dun sa report a problem ulit. O ito na ang sasabihin natin. Dear Facebook team, good day Facebook team. I have policy issues in monetization feature due to unoriginal content. I have deleted all the videos from Rails videos that are not mine. I hope you give me another chance to work and I repented of my sin. Kindly review again of my account and I hope reactivate Reels overlay ads. I hope you give me another chance to correct my mistake. I hope you understand. Thank you very much Facebook team and God bless. Ayan. Then, syempre guys yung link nyo, yung kalimutan na yung link nyo, huwag nyo kalimutan dahil para mas madaling mapansin ito ni Facebook. Mas madaling buksan yung Facebook yung kapag may link tayong pinadala. Okay. Then, yun nga guys, antayin na lang natin yung result kung ano po talaga ang reply ni Facebook. Okay. So, wala pa tayong reply. Antayin natin sa next day. Okay, sana po ay may natutunan kayo sa video na to at wag na kayong mag-upload ng mga video na hindi po sa inyo kasi napakadelikado. Hindi siya biro kapag kayo ay nagkakaroon ng intellectual property ang iyong account. Para kayong may sakit, para kayong lalagnatin guys. Mangyari yon. Yung mangyari sa akin, mangyari yan sa inyo.
para kayong lalagnatin na ewan na wala kayong ganang kumain. So sana guys, iwas-iwas na kayo dun sa mga video na hindi sa inyo. Wag niyo na akong gayahin. Magbagong buhay na tayo, okay? I-subscribe niyo din po ako sa ating YouTube channel para po magkita-kita tayo ulit. Thank you guys. Bye-bye.